Hello ka-trade, maituturo ko sa inyong MetaTrader 4 indicator. Ito ang Gold Sniper Master. So kung mahilig kayo mag-trade sa gold, subukan nyo itong indicator na ito, i-testing nyo muna para madali na lang yung pagtitrade niyo. Libre lang ito, pwede nyo i-download, nasa baba sa video description yung download link. Pwede nyo ring subukan sa ibang time frame. Tinesting ko sa Forex Pairs, AUD CAD. Ito yung sell signal. So late na nga yung entry ko, nandito na yung entry ko banda, dito na banda. Pero ayan, nag-profit naman tayo. May profit na tayong 19 US dollar. So bumaba naman siya. So ipaliwanag ko sa inyo kung paano ito gamitin sa pagti-trade sa gold. Okay, so ituro ko muna kung paano i-download at paano ilagay sa MetaTrader 4 para sa mga di pa marunong. Kung marunong na kayo, skip nyo lang. So mada-download nyo ito sa www.fxindicators.net. Nasa video description yung link. Pagdating nyo dito, open lang natin to. Okay, so nandito na rin yung guide. Ayan, so pairs na pwedeng gamitin, gold, US30, Nasdaq. So ito yung itsura ng indicator. Makita natin, meron siyang signal arrow, meron din siyang yellow dot. Yan yung sell signal. Yan, purple arrow. Meron din siyang blue arrow, tsaka blue dot. Ito naman yung buy signal. Tapos meron siyang blue, pink, tsaka yellow. Yan yung sa ano naman yan, sa trading session naman yan. At meron din siyang mga overbought at oversold channel. So check natin. So para ito sa gold, pwede rin sa US30, Nasdaq. So ito yung recommended talaga. So kayo nang bahala na mag-try kung gusto niyo i-try sa ibang pairs. So ang time frame niya, ang recommended ay M15. Okay, so ito yung paano gamitin. So when to trading is very important kung kailan magti-trade. Yung blue, Europe session. Yung blue, Europe session yon. So ito yung blue. Ayan. So sa time na ito, Europe session yan, mga 3 p.m., mga hapon yan. Kapag yellow naman, US session naman. Ito yun, kulay yellow. So mga gabi naman yan, mga alas 8, mga 8:30. Ganyan. So purple naman, intersection Europe and US session. So ito yung Europe tsaka US open sila parehas yung market, yung London market tsaka yung New York market. So ito yung time na yon, itong kulay pink. Okay? Strategy trade during US session 8 a.m. to 4 p.m. New York time yan. So nasa purple plus yellow. So dito lang banda mag-trade. So pati dito sa yellow lahat kasi itong yellow US session yan. So pwede rin mag-trade lahat dito. Example ito, may mga signal dito. So pwede kang mag-trade dyan. Okay, so yung recommended dito sa purple, pati dito sa yellow, lahat pwedeng mag-trade dyan. So dito sa blue, hindi advisable. Okay. So sell, wait until purple arrow and yellow dot confirmation. So hintayin to, yellow dot saka purple arrow, ito yung magsisell ka. So dapat nasa overbought area. Yung overbought area, ito yung mga line sa taas. So channel yan. Ito maraming line. So nandyan banda yung price. Okay, dyan ka magsisell. Kung magbabay ka naman, wait until blue arrow and blue dot. Blue dot, blue arrow. Ayan. So, dapat nasa oversold area din siya. Okay? Oversold area. So, meron din siyang Joker filter. Meron din siyang TVI filter. So, titingnan natin kung anong gamit niyan. Okay? So, meron tayong mga link dito. Kung naghanap kayo ng mga deposit bonus, mga welcome bonus, copy trading. Yan. Check nyo yan. Okay, so how to set up. So, madali na ituturo ko sa inyo ito. So, notes, mag-open lang tayo ng trade kapag may arrow sign at that sign up na lumabas. So, mag-open lang tayo ng trade kapag overbought or oversold. So, dapat gagamit tayo ng take profit at stop loss. So, pwede tayong gamitin yung ibang confirmation, optional lang yon. So, yung ibang confirmation, ito yung mga Joker filter, TBI filter. So, parang itong Joker filter, ayan, titingnan natin yun mamaya. Kapag red, sell. So, magbabay ka kapag blue na. Ganyan. So, check natin yun mamaya. For low risk, open trade following the trend. Trade with the trend. So, sasabay ka sa trend. Makita mo naman yung channel, yung trend. Example ito, yung channel. So, parang hindi siya malakas masyado yung trend kasi pa sideway lang. Pero dito, makita natin pababa yung channel. So, downtrend. So, maganda mag-sell lang.
Okay, so download nyo lang. Nandito yung link sa baba. So makita nyo yan sa download folder niyo. Open nyo lang. Okay, tapos ito i-drag nyo lang papuntang desktop niyo. Hilain nyo lang ganyan. So nandito yan sa desktop ko. Kaya hindi ko na i-drag. So pag di nyo na-open yung file, i-download nyo itong WinRAR. Install nyo sa PC niyo. Okay, so open natin itong folder. Ayan, so yung indicators. Ayan, indicators folder. Open lang natin yan. Kopyahin natin lahat. Tapos punta ka sa MT4 mo, punta ka sa file, open data folder, tapos MQL4, punta ka sa indicators. Yun, i-paste mo lang dito lahat. Right click, tapos show more, hanapin mo yung paste mo lang lahat. So dahil nalagay ko na yan, so hindi ko na i-replace kasi na-paste ko na lahat yan. Okay? So, balik tayo sa folder. Template. So, copy mo lang yung template. Control C na lang, Control C. Okay? So, example, mag-open tayo ng chart ha, bago. Example, ito, dito na tayo sa gold yan. Lagyan natin sa M15. So, kapag na-paste mo yung mga indicators, wag mo kalimutan, i-close mo na yung MT4. Close mo muna, X ha, X, tapos open mo lang ulit. Dapat X talaga. So, right-click natin to, template, load template. I-right click natin dito, i-paste natin dito yung template na kinopya natin. So dahil na-paste ko na yan, ito na yun siya. Ayan, so open lang natin yung template at lalabas na yan dito sa chart natin. Okay, so ayan na, ito na yung indicator. Ayan, okay, di ba? So ganun lang kadali itong i-install. Okay, nandito tayo sa Gold M15, tamang-tama. Merong signal dito, buy signal, may blue arrow, blue dot. At yung trading session, nasa purple tayo. So lahat dito sa purple, ito yung intersection ng Europe tsaka US session. So itong yellow, US session yan. So pwedeng mag-trade dito banda. So hindi advisable dito sa blue. So pwedeng mag-buy dyan kasi may blue arrow, blue dot, tapos nasa oversold. Ito yung oversold. So meron ditong joker filter. So hintayin mo na lang na magkulay blue. Kapag kulay red, so hindi pa advisable na mag-buy. Hintayin mong magkulay blue, ganito. So pag naging blue na yan, so pwede nang mag-buy. So dito naman sa TBI, ito naman optional lang ito, optional, additional confirmation lang. So dito sa TBI, so para siyang MACD, so hintayin mo ito kulay red pa kasi pababa na sa baba pa, di ba? So hintayin mo na bumaliktad siya dito sa taas at magkulay blue. Parang ganito. So nasa taas siya, kulay blue, ayan, kulay green. So hintayin mo yung magkulay blue, nasa taas dito. Ito kasi zero, zero yung gitna. So dapat tumaas dito. So, additional lang yan. So, actually, pwede na mag-enter dito ngayon. Kahit hindi pa nagkulay blue kasi yun nga, nandyan na naman yung signal. So, nasa oversold. Okay? So, ganun lang siya gamitin. So, check natin. Check natin yung mga signals na binibigay. Okay. So, itong area na ito, yung walang kulay. So, ito yung Asian session. Yung Tokyo, Japan session. So, umaga yan. Mga alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon siguro. So, hindi advisable mag-trade dito. Okay? So, makita natin dito, merong buy signal. Nandito rin sa oversold. Blue arrow, blue dot. So, maganda yung naging entry. Profit naman. Example dito ka nag-buy. Nakakuha ka ng mga 100 pips. Okay, so dito, meron ditong sell signal. So, pasok din dito sa yellow. So, kung nag-sell ka dyan, so pwedeng na-loss ka sa trade na yan. Yan, kasi bumaba lang siya ng mga 28 pips. Mag-profit ka ng konti, pero kapag malaki yung take profit mo, hindi naabot, pwede kang loss sa signal na yan. Okay? So, ang kagandahan dito kasi napadali na lang basahin kung saan ka mag-trade sa gold. Hindi ka na mahirapang mag-analyze. So, dito may buy signal din dito. So, maganda yung naging result. Blue arrow, blue dot. So, yung confirmation dito pa eh. Kapag gagamit ka ng confirmation, so dito ka na magbabay niyan. Dito na pala, dito. Ayan. Kapag gagamitin mo po itong TBI, so dito ka na talaga sure mga pag-buy. So, masyado na siyang malayo, di ba? So, ang laki na ng tinaas.
tumaas na ng mga 45 pips pag hinintay mo pa yung TBI. Pero kapag trade mo na agad dito banda, so maganda naman yung naging naka 90 to 100 pips ka rin. So maganda siguro kapag may buy signal tapos yung TBI sabay nang nasa taas, pati yung joker nasa taas na, tapos eksaktong labas ng signal. So hanap pa tayo. So dito merong sell signal malapit na sa US section, malapit na sa intersection. Ayan, so maganda rin naman, pasok pa rin, profitable pa rin. Sell, parang ganito, ito yung ibig sabihin. Purple arrow, yellow dot, sell signal, yung joker filter, kulay red, tapos yung TBI pababa, saan banda yan, pababa ng TBI. So dito na banda yan, dito banda. Wait lang ha. Ayan. So pasok pa rin dito banda, pababa na yung TBI eh. Ayan, di ba? Ayan. Pero sayang, malilate ka. Sayang din. So, yung mga signal arrow, hindi naman siya repainting. Makita natin, maraming mga sell by. Kaya, yung confirmation, yung dot talaga. Blue dot, saka yellow dot. So, makita naman natin na hindi siya repainting. Kasi ito, nagbigay ng sell signal dito. Nagbigay ng buy signal, sell signal. Dito yung dot. Pero na-lost trade naman yan. Okay? Ayan, so check natin ha. Ayan, so dito nagbigay ulit ng sell signal. So hindi repainting yung signal arrow. So ang maring mag-repaint dito, itong channel, overbought saka oversold channel. Kasi ganito yan. So punta tayo sa pinakaharap. Ganito kasi yung channel, example ngayon. Yung channel nandito, di ba? So maring didiretso pa yung price pababa, di ba? Ganyan pababa. So yung channel, maring maging ganito yung itsura ng channel. Yan, example maraming line. Tapos dito sa taas, maging ganyan. Di ba? So, dito sa level na to, makita natin nasa channel siya, di ba? Oversold at nagkaroon ng example by signal, example may dot din dito. So, pasok na pasok. May arrow, may dot, tapos nasa oversold na area. So, perfect na by signal. Kaso, pwedeng magbago yan kapag dumiretso pababa. Ang nangyari, gumanito yung channel, so wala nang channel dito banda. Nasa gitna na siya. Diba? So, ganyan yung nagbabago. Kaya, repainting itong record na makita natin dito sa channel. Medyo repainting yan kasi nagamit ko na rin yan dati. Okay? So, yun lang naman. Hindi naman masyadong apekto yan kasi ang importante lang naman yung present price, di ba? Na ito, example ito na dito sa baba, oversold. Yun lang naman yung importante. So, dito pala sa baba, meron din dito mga meter. Example ngayon, CHF yung pinakamalakas, 6.57, ang pinakamahina GBP. So, strength meter yan. Metro ng yung trend, malakas yung trend. Okay, so meron din ditong meter dito sa gold. So, 74% up yung trend. So, makita naman natin yung trend, uptrend naman talaga, di ba? At nagkaroon pa ng signal dyan. So, 70%, 73% up. 27% lang yung down. So kapag ganito mga trade, mga quality trades din ito, magagandang trades ito. Hindi na masamang gumamit ng indicator nito kasi madali na lang mag-trade at talagang salang-sala yung trade. Marami pang mga meters. Dito banda may mga meter din, so di ko alam kung paano ito basahin. Ayan, so siguradong meter lang din yan sa buy trend, sell trend. Ganun lang din yan. So yun lang ka-trade para sa video na ito. Kung nagustuhan nyo, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Salamat!